Lumuhod po tayong lahat at bigay galang sa banal na espiritu sa katauhan po ng ating mahal na Apo Kunching. Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya, wagas at tapat ang pag-ibig niya. Dakilang walang kapantay noon ngayon at kailanman, sa tuwin ay sambit sa inyong harapan. Kung tuwirang siya'y kikilalanin at tatanggapin sa buhay, inyong tuwirang makikilala kung sino siya sa inyong nakaugnay, kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Ginusto ba ng Ama na mahirapan ng tao? Gusto ba niyang masakitan ng tao? Gusto ba niyang magdusa ang tao? Di ba ang tao may gusto? Totoo po, kung mauunawaan niyo lang ang kalooban at kagustuhan ng Ama, wala siyang kagustuhang magdusa ang tao. Bakit kuminsan hirap na hirap ang isip ng tao? Hindi gusto ng Ama yun. Tao may gusto. Isip ng isip kung ano pa ang negosyo, isip ng isip kung ano pa gagawin, isip ng isip kung ano kakainin, isip ng isip kung ano ang pupuntahan, isip ng isip kung ano pa babalangkasin. Ngunit ang Diyos Ama ayaw niyan. Kaya nga binigay niya yung paghaharing mabuti. Kaya lamang ang taong ayaw mapagharian ng kabutihan. Ginusto ba ng Amang mapagod ang tao? Hindi. Ang tao ang gustong mapagod. Pagkatapos nagre-reklamo sila. Eka. Ako na lang, eka, nang naglinis sa laking bahay niyan, ginusto ba ng Amang magpalaki ka ng bahay? Hindi niya sinabing, anak, magparami ka ng bahay at gugulin mo isip mo sa pagpapalinis at paglinis. Alam niyo po, pag nasuri niyo lang ang kalooban at kagustuhan ng Ama, papatag lahat ang isip niyo. At masasayahan, maliligayahan kayo. Sapagkat ang tao, may pera, may isang sasakyan, dalawang sasakyan, isang bahay na maganda, o isang kubo. Na doon ay pahingahan, ang saya-saya na nila. Ngunit kahit hindi na makita at hindi na madalaw ang pagpapala niya, gusto dagdagan pa ng dagdagan. Kaya ang tao walang katapusan hanggang kamatayan ang kakaisip sa buhay. Mga minamahal, pinagtatawanan ng totoong aral. Sinusuri ng tao ang kapwa nila lang, subalit ang kalooban at kagustuhan ng Ama'y hindi masuri. Kaya kung alam nyo lamang ang tunay na sarap ng buhay, at kung alam nyo lamang ang tunay na kapayapaan kung papaano, sasabihin ninyo, tama na pala ito sa akin. Masisihan na ako, kontento't kampante na ako, yung pagtulog ko, nakakatulog ako. Yung pag-oras ng pamamahinga, makapagpapahinga ako. Yung pag-oras ng pagkain, may kakainin ako. Yung oras na manunuot ako ng damit, may huhugutin ako. Yung may panyapak ako at kahit saan makatungo ako, masaya na ang buhay ko. Subalit, sino ang gusto nito? Kung makasanlibutan ng tao, kung makalaman ng tao, sapagkat iba ang nais ng Espiritu sa layunin ng katawan. Iba ang gusto ng lupa kaysa sa Espiritu at langit. Kaya naman, ang Amang banal ay ibinaba ang mag-uugnay sa tao at magtuturo sa tao upang maiangkop niya kung sino siya sa tao dahil ang tao'y galing sa kanya.
Buhay bang ama? Kaya kapag natatakot kayo, hindi siya yon. Wala sa kanya ang anak niyang may takot. May takot mawalan, may takot maubusan, may takot para bukas niya. Samantalang alam niya, ang araw sumisikat araw-araw, may liwanag. Kahit kulimlim at di makita ang liwanag ng araw, ang liwanag ng araw na yan na walang sumisilay na araw, ay naririyan bawat araw. Ibig sabihin, bawat araw may pag-asa, bawat araw may ligaya. Bawat araw may buhay, sapagkat hindi papatay ng amang lahat ng tao, kundi sasalain niya. Buhay bang ama? Ang taong nagbibigay hirap ng loob niya. Alam na alam naman nila na ang amay mapagmahal. Alam na alam ng tao na ang wika niya ay may Diyos, may sinasamba siya at may sasambahin, bakit hindi damhin ang kanyang kalooban? Gusto ba ng ama na ikay masaktan? Gusto ba ng ama na ikay mahirapan? Gusto ba ng ama na ikay magdusa? Hindi, ang tao ang may gusto. Hindi ka naman mahal ng kapwa mo. Mahal na mahal mo kahit ipagbili mo kaluluwa mo. Bakit hindi mo ihandog sa kanya upang yung minamahal mo, mahalin ka dahil siya kinuna mo? Ano yung ibig sabihin? Ang mga nakikiapid, iniiwanan nila yung asawa nilang hindi naman tunay na mahal, pera lang ang gusto sa kanila. Ang tunay na nagmamahal, iniiwanan dahil hindi daw makadama ng pagmamahal. Sapagkat hindi daw malambing, hindi daw naglilingap, kaya ka lang nililingap, di mo nasuri, pera, kailangan at bagay. Kapag pinagtugma mo, makita mo ang dahilan, bakit ginugusto ka nang wala naman sa iyong katwiran. Sapagkat hindi lahat ng nagmamahal ay tapat at totoo. Ngunit, kung nasa ama ka at kilala mo ang ama, ang dadamhin mo'y pag-ibig niya. Sapagkat ang pag-ibig niya ay totoo, ang pagmamahal niya ay tapat. Kaya kapag nadama ang pagmamahal niya, hindi ka na magagalit. Sapagkat ang alam mo, siya'y tapat kung umibig. Buhay bang ama? Bakit nagagalit ang tao? Sa bagay lamang, sa salapi lamang, sapagkat kailangan niya ito. At pinahihigit niya sa kanyang kabanalan, sa kanyang kabutihan, dahil hindi nga niya alam ang kanyang paroroonan. Subalit, kung alam lang ng tao ang paroroonan niya at kasasadlakan, kung tunay niyang mahal ang sarili, pipiliin niya yung tapat na paghaharian. Siyang ganap. Sino yon? Ang ama, na kahit kailan di kanya iniwanan, na kahit kailan di ka pinabayaan, na kahit kailan na di ka pinababayaan at hindi ka pababayaan magpakailanman. Lalong hindi ka niya nililimot, ikaw ang nakalilimot sa iyo. Paano mo mapapatotohanang mahal ka ng kapwa-tao at totoong minamahal ka ng kapwa mo? Kapag sa wala kang nagagawa, ngunit mahal ka pa rin. Sa wala kang naibibigay, ngunit mahal ka pa rin. Dahil ang pag-ibig na yon ang nasa damdamin nila para ikay mahalin, para ikay ibigin. Buhay bang ama? Kaya habang nagpapalaki ka ng anak, wala siyang nagagawa sa'yo. Siya ay makulit, siya ay musmos. Hindi ba mahal mo, inuunawa mo? Naunawaan mo siya dahil mahal mo siya, di ba? Subukan mong hindi ka nagmamahal sa anak mo, mainit ang dugo mo dahil anak mo siya sa pagkakasala na kasalanan mo naman. O dili kaya iniwanan ka ng kanyang ama at pagkatapos ay nahihirapan ka na sa anak mo. Sisisihin mo ang anak mo, sasabihin mo, walang hiya ka. Sinong walang hiya? Di ba ikaw? Wala namang kasalanan ng anak mo. Mga mahal, kung marunong lang magsuri, magtanto ang tao, masusuri nila walang pagkabula ang salita. Kaya lamang ginagawa nilang bulaan ng ama dahil ang isip nila ang di totoo at di tapat. Mga minamahal, katotohanan ng sa akin tinuturan. Kaya nga't ang mga anak na nakasumpong sa kanya
at patuloy na dumadamat na daramay siya, nagsisikap at nagsusumakit na siya'y maramdaman pa upang malabis nilang maramdaman kung sino siya sa buhay nila. Ngunit, ang karampot lang ang pagkilala, ang mababaw lang ang pagtanggap, wala silang pahalaga kung ano siya at bakit sinasaktan siya. Kaya nga, sa mga nagpapahalaga sa kanya, sa dinadama siya, malabis niyang nagpapadama, malabis nilang nararamdaman kung paano siya nahirapan, kung paano nasasaktan ang kanyang espiritu. Mga minamahal, tatandaan ninyo, di nyo alam ang mamaya nyo, di nyo alam ang bukas nyo, ngunit ang Ama'y alam niya. Kaya, hindi maaring makapagmalaki, magyabang at magmalaki ang tao, kundi ang Ama ang dapat lalong higit maipagmalaki. Ipagmalaki at laging pinagmamalaki. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Mabuti pa si Jan, unawang-unawa ang aking tinuturan. Kaya mapalad ka, anak. Kung lahat lang ng kabataan ay tutulad sa iyo at makakatulad sa iyo, walang masamang nilalang na kabataan ngayon. Kaya, magpuri kayong magulang, magpasalamat kayong magulang, may anak kayong katulad niya. Tinatawanan at natatawa man ang kapwa nila, ang kapwa nyo, dahil akala'y luko-luko anak mo, hindi siya luko-luko. Sapagkat, hindi pa lamang niya ganang maunawaan ang kalaliman, subalit kapag natarok niya na ang kalaliman, mababaw na lamang niyang kakamtan yan. Dahil nais niyang magpakabuti, nais niyang magpakabanal, ayaw lamang siyang unawain ng kanyang kapaligiran. O tao, yan ang pawang katotohanan na nagpapakabuti. Hindi inaalintana ang bawat araw nila. Tinatalikdan ang ikasisya bilang tao, bilang laman, sapagkat doon lang sa bahaging kaloob ng Ama, masaya na ang puso nila. Subalit dahil alam ng Ama, kailangan mo anak makitungo, makisalamuha, kumain, magpahinga, matulog, ibibigay ko ito. Ngunit, kung hindi ka ganang akin at wala ka sa akin, hindi mo mawawawaan ang sa akin pahayag at kaukulan. Sapagkat walang inaalam ang tao kung paano dadami ang pera, kung paano makapapasyal, kung paano mamamasyal, kung paano may pagmamalaki ang kanilang ari-arian, kung paano may pagyayabang ang kanilang kalalagayan. Subalit kapag hamak ka, iiwanan ka at tatalikdan. Mga mahal, mapapalad ang nakikisa sa hindi nila kaano-ano at habang hinahamak at hinahamak, humahamak ang kapwa nila sa kapwa nilang hinahamak, lalo namang natutuwa sila, yung mga totoo ang pag-ibig. Sapagkat kakampi nilang mga hinahamak at kumakampi sila sa hamak. Hindi sila kumakampi sa katulad nila. Ang wika nga, ang ginto ba sasama sa kalawang? Ang bakal ba mananahan ang bakal sa kalawang? Hindi. Kaya't ang langis, papaibabaw at papaibabaw hihiwalay sa tubig. Kaya nga, diyan makikita ng Ama ang katotohanang siya nga ang nasa mga anak niya. Sapagkat ang wikang maliwanag, ang ginto hinahanap ay kapwa ginto. Subalit, kapag ito'y pansiparakali, makikita mo ang katotohanan. Kaya iniba ang pilak, iniba ang silver, iniba ang ginto. Mga mahal, katotohanan, ganyan ang uri ng mga tao. Tatlong uri sila. Isang mapagpaimbabaw, isang pakunwari, na kunwari mabait, ngunit nagbabait-baitan, at may totoong mabait at kaunti ang bait. Buhay ba ang Diyos? Kaya nga ang wika ng Ama, magagalit ang tao sa hindi totoo. Dahil ang akala nila, hindi totoong aral iyon. Ngunit ang totoo, totoong aral, kaya nagalit sila. At ang totoo, at nakikipagtotoo, hindi galit sa totoong aral.
Tinatanggap yun, ninanamnam tuwang-tuwa, sapagkat naaaliw sila. Dahil ang pinagmumulan ay totoo at tapat kanino mang mga anak. Kaya yung tapat, nasisihan, nagagalak. Ang hindi tapat, nagngingit-ngit, nagagalit, napupuot. Ngunit, may magagawa ba kapag kumilos ang ama? Wala. Kaya ng panahon ng Kristo, anuman ang ginawa ng tao, walang nagawa nang itakda ng ama ang parusa sa kanila. Ganyan lang ang buhay, mga minamahal ko. Kung ngayon ay nasa dilim ka, hanapin mo ang liwanag at doon tumungo ka. Mababalikdan mo pa ba ang dilim kapag nasa liwanag ka na? Hindi na. Ngunit kung di mo tatalikdan ito at mananahang kang kalamoy nasa liwanag ka, isang araw magigitla ka, ang sa iyo'y alam na doon ka, hindi pala paparoon ka. Mga mahal, mabuti ang ama, dakila ang ama, tapat kailanpaman, walang banal na tao, ngunit ang Espiritu Santo, banal at tapat kahit kanino. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Matwid kong sinambit ang tapat kong pangungusap. Matwid kong wiwikain ang sa aki iahayag. Ganang katauhay wala sa inyong mayuulat. Ganang di nyo nabatid at di nyo nakita man lamang kung paano dumatal. Mawiwika ko at naituran ko na ang iba kong kataga. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kaya't mapapalad ang patuloy na nagmimithi ng pagbabagong buhay ay kamtin. Hindi sinabi ng amang huwag kang maghangad ng yaman sa lupa, kundi ang wika niya, huwag mo kong ipalamang sa bagay at sa lapi, yamang ikaw ang gagamit doon at ako naman ang magbibigay buhay sa iyo. Sapagkat ang bagay ay mapaparam, maiwan mo at mabubulok lamang, ngunit ang aking espiritu'y di mo mapapatay at di mo kailanman dapat iwanan. Sapagkat ako ang sa iyo'y kaligtasan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kaligtasan sa hirap ng dusa mong loob, kaligtasan ng hirap ng dusa mong isip, na kapag iyong tinanggap ang mga aral na matuwid, papayapat liliwanag ang iyong kaisipan at ang loob mo'y papatagin man din. Ang may pandinig ay nakarinig, sapagkat ang kanser ay kanser, lahat ng tao ay may kanser, lamang walang nabuhay kapag sinabing wala kang kanser. Subalit, kung may nabuhay man sa iyong katawan, ang nagbigay sa iyong katawan nito, ang siya rin sa iyo'y papatay. Walang sinuman at walang bagay na anumang makapapatay ng cancer cells, kundi ang nagpasama sa iyo sa alabok mong katawan na siyang nagpabuhay at nagkaloob mabuhay, siya rin papatay nang mawala ang cancer cells mong buhay. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Habang may buhay, may paraan, may kaparaanan at daan. Pagharian kayo lamang, kakamtin bang lahat ito ng tao, ang kaparaan at daan ng Ama? Kung di siya kikilalanin, tatanggapit makikilala? Paano mo maabot? Matatarok ang wika niya. Wala kang pambatid, wala kang pang-arok. Tao ka sa lupa, ikay alabok. So balit ang Espiritu, matatarok, matatalastas, malilirip ang lahat. Pagharian kayong ganap. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay bang Ama? Tapat bang Diyos? Tapat bang Diyos? O sinong gusto ngayon ng kayamanan? Magic. Maaring bukas meron ka. Pag sinabi ng Ama, pag ginusto niya. At magic din. Ikaw rin. Ngayong meron ka, maaring bukas wala ka. Kaya niyang gawin yan. Lahat ay kaya niya. Ngunit wika nga niya, anak, mahal ko kayo. Ang para sa inyo ay alam ko, batid ko ang tutunguhan nyo, ngunit ako'y di nyo alam kung nasaan ako. Kaya damhin sa puso nyo. Buhay bang Ama?
Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Upang ang bawat araw nyo may laban at tapang kayo sa buhay nyo tao para pakibakahan nyo ang buong maghapon at buong magdamag na tulog man kayo, may pag-asa kayong mumulat. Sapagkat ako ang gigising sa inyong lahat. Ang may pandinig ay nakarinig. Oh, kaya ka bang gisingin ng sarili mo? Kaya ka bang gisingin ng kapwa mo kung ayaw kang gisingin ng ama mo? Kaya, maliwanag ang patotoo kapag ikay nakatulog na himbing pag nagising ka, may Diyos ka na lumingap, lumilingap, at sa iyo'y bumubuhay at nagpapatulog man din. Kaya, naalala mo ba siyang pasalamatan? Naalala mo ba siyang parangalan? Papurihan sa pagmulat ng iyong mga mata? O agad ang nasa isip mo'y problema mo? Bukas, mamaya, at ngayon. Ang wika ng Ama, anak, hindi kayo malilisya at matatapos sa ganyang pag-uugali nyo pag di nyo nasumpungan ang aking kalooban. Pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekkaramenehanam, nekkaramenehanam, nekkaramenehanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Mula kay Juan. Pagkatapos nito, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga kababalaghang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Umahon si Jesus sa burol kasama ang kanyang mga lagad at naupo roon. Malapit na noon ang pista ng Pasko ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nakita niyang dumarating ang napakaraming tao. Tinanong niya si Felipe, saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito? Sinabi niya, ito para subukin si Felipe, sapagkat alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe, kahit na po halagang 200 denaryong tinapay, ang bilhin ay di sasapat para makamtan. Makakain ng tigkakaunti ang mga tao. Sinabi ng isa sa kanyang mga lagad, si Andres, na kapatid ni Simon Pedro. Mayroon po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sebada at 2 isda. Ngunit gaano na ito sa ganyang kalaking karaming tao? Paupuin ninyo sila, wika ni Jesus. Madamo sa lugar na yaon, umupo ang lahat. Humigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay ipinamahagi sa mga tao. Gayon din ang ginawa niya sa isda. Binigyan ng lahat hanggat gusto nila. At nang makakain na sila, sinabi niya sa mga lagad, tipunin ninyo ang lumabis para hindi masayang. Ganyan nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 bakol. Nang makita ng mga tao ang kababalaghang ginawa ni Jesus, sinabi nila, tunay na ito ang propetang paririto sa sanlibutan. Nahalata ni Jesus na lalapit ang mga tao at pilit siyang kukunin upang gawing hari. Kaya muli siyang umalis na mag-isa patungo sa kaburulan. Pinagparti-parte kung ano ang nasa kanya, ngunit hindi kinulang lumabis pa. Alalaumbaga anong ibig tukuyin ko sa inyo. Sinong mayroon ang namamahagi na nilolob ng amang katigang at maubusan? Sino ang ama para sa kanila? Nakahiwaga ng gawa niya na hindi magpakita ng himala sa mga tapat at totoo sa kanya. Sino ang ama na kinikilala at sinusundan ng mga anak niya na tapat siyang tinanggap na pagkatapos nilang gumawa ng mabuti, sila'y napahamak? Kailanman, hindi na ito magaganap sa panahon ng Espiritu, sapagkat tapos na ang pagsasalarawan at pagpapatutuo. Tao na lamang
ang magnasa't magkusang gawin ito, yaong mga gugusto. Subalit, hindi mawawala ang salita, hindi magkakabula ang wika, at lalong hindi mamamatay ang gawa. Sapagkat habang panahon ng tao'y nabubuhay, may gagawin ng Ama, may magagawa siya na di batid ng tao at di mababatid ng tao lalo't malayo sa Kanya. Subalit, ang mga lumalapit sa Kanya ay nakakakita ng liwanag, kaya't ang maliliwanag ang mata at may pangunawang maliwanag na susumpungan nila ang gawa niyang mabuti, maganda, matapat, at totoo sa bawat araw at gabi man. Kaya, ang mga anak niyang kumikilala sa Kanya, hindi na nagtutuon ng pansin sa mga kung anong pinagkakabalahan nila ng una, sapagkat masaya't maligaya na sila sa ginagawa nila dahil natuto silang magbigay, natuto silang magmahal, natuto silang lumingap, natuto silang magparaya. Kaya naman sa kanilang mabuting mga ginagawa na papatotohanan ng Ama, siya pala ang pundasyon ng mabuting loob, ng mabuting isip, at ng mabuting gawa sa lupa. Mga mahal, walang gagawa ng pagkakawang gawa na hindi mabuti ang loob na ipagpapatuloy niyang tupdin at gawin ang kanyang kagandahang loob. Subalit, ang kagandahang loob na iyon ay mananahan sa totoong mabuti ang kalooban. Pagharian kayo, mga minamahal ko, nek karamenehanam, nek karamenehanam, nek karamenehanam. Kaya naman, mapapatotohanan din ng Ama na lahat ng lumapit sa Kanya ay kilala Niya at lahat ng tumatawag sa Kanya ay kilala Niya. Kaya't daratalang takda, bubukod-bukurin Niya ang mahilab-hilab na isda, ang maliliit na isda, at ang mga malalaking isda. Kaya naman, bubukod-bukurin Niya ang mga ipa, ang binlid, at ang matimyas na bunga ng trigo. Kaya naman, lahat ng gumawa, makikitinalipawa kung paano kumilos ang Ama sa buhay nilang wala silang batid, hindi nila alam kung paano sila nabuhay sa lupa. Ngunit nang sila'y nagkamalay, makilala ang Ama't kilalanin ng Ama, natuto sila sa kaniyang kaulukulan, sila'y lumigaya na sa dating buhay nila, kahit anong meron sila'y hindi masaya, kahit anong meron sila'y walang kontento sila, nang masiyahan at matuwa sa kaloob ng Ama, kahit munting bagay, kahit maliit na bagay, siyang-siya na sila, tuwang-tuwa na, at habang binibigyan, umaapaw ang galak nila. Sapagkat ang Ama ay di malabis sa kasamaan, kundi malabis ang pagmamahal at kabutihan, kaya't ang tao'y kakalusin sa sama at kasamaan, hindi sa mabuti nilang gawa. Nek karamenehanam, nek karamenehanam, nek karamenehanam. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Ganang katauhan, walang maituturan, walang mababatid, walang karunungan. Ganang kayo'y may pandinig, may panglirip na isip, yaong Espiritu Santo, kung ganang nasa inyo, mawawawaan nyo lahat, binigkas kong ito. Ang may pandinig ay nakarinig, sumainyo ang kapayapaan. Nek karamenehanam, nek karamenehanam, nek karamenehanam. Buhay ba ang Ma? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Habang pinamimigay mo ang di mula sa iyo, kundi mula sa pagpapala ng Ama mo, at ang bawat binigyan mo at binahagi na inatuwa sa iyo, dumadami manalangin pagpalain kapatao. Subalit, lahat ng sinaktan mo at nakita ng Ama
Nasaktan nga sila, tama sila sa gawa nila. Ngunit ikaw na nanakit ay mali ang gawa mo. Daratalang takda, parurusahan niya. Yaw na nga ang pawang katotohanan, sapagkat kung ang salita ay di totoo, wala nang dapat iulat sa lupa. Ngunit dahil ang salita ay salita, magaganap ito sa lupa. Pagpalain kayo. Ang may mabuting kalooban, siyang-siya sa tinuran. Ang may sama ng loob, nagngingit-ngit kaisipan. Sumainyo ang kapayapaan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Sinong talo? Kailan may di nyo matatalo, banal na espiritu. Manapa, talunin ang nasa inyong masama pagkatao. Ngunit kailanman, di nyo kayang tutulan, saan man dako sa raan man naroon, ang hindi ninyo makikitang kalaban. Yaw na nga ang wika ng Ama, ako'y nariyan, naririto, naririyan, naroon, naririto, naririyan, kahit siya ako'y naroon. Hindi nyo ako makikita kailanman. Ang may pandinig ay nakarinig. Tama ba dyan? Buhay ba ang Ama dyan? Totoo ba ang Ama dyan? Matutulog ka na dyan, kasi ayaw ng Amang di natutulog. Tama ba dyan? Kapag ika'y dinadalisay ng pagtitimpi, marami kang pinagdaraanan. Ngunit dahil alam mo, hindi mo yan daranasin kung ika'y masamang tao, pinababanal ka ng Ama't nagpapakabanal ka, alam mong kaya mo yon dahil siya ang kakayanan mo. Buhay ba ang Ama? Kaya naman si John, kaya niya yan. Huwag kayong mag-alala sa kanya. Tama ba dyan? Kaya isang araw, pagtapos na ang pinakibaka at pakikibaka mo sa hindi tamang paghahandog sa iyo, at nakuha na ang liwanag, namatay ng dilim, matutulad ka kay Angel. Buhay ba ang Ama? At nawa si Angel, patuloy na sa liwanag, at huwag nang mamatay, ang liwanag na sa kanya'y binuhay. Sino ba kayong angel na yon? Kung di nyo kilala, huwag alamin. Kung pakikilala siya, makikita nyo. Angel Lord. Alam kong may. Alin ang gusto nyo? Kende, Diyos. Pera, Diyos. Pagkain, Diyos. Sapagkat kapag pinili nyo siya, lahat ng inayawan nyo, bibigay niya sa inyo. Alam kong may magagawa. Kaya lamang, sabi nga niya, magtanim ka man ang magtanim, hindi bukas ay may bunga na yan. Kaya't kung mabuti tinatanim mo, hintayin mo pamumunga na ikaw din ang managana. Alam kong may magagawa. Huwag ka lang magtatanim ng mapait na buto at pag umani kay mapait mapaklarin ang lasa mo. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Sabi ng tao, sasamantalahin ko habang malakas ako, magpapasarap na muna ako sa buhay ko. At pag hindi ko na kaya, tsaka ako kikilala sa Diyos ko. Sabi ng Ama, hindi mo alam bukas anak kung papatay na kita. Kaya kahit nagpapasarap ka, isama mo na ako sa iyong piling. At isama mo na ako sa iyong pundasyon. Isama mo na rin ako sa pangarap mo para mamatay ka man, kasama mo ako. Alam kong may magagawa ang Ama. Ngunit tandaan mo, ang sumasa akin ay hindi mamamatay, wika ng Kristo. Itong di maintindihan ng tao, namatay eka si Abraham, namatay eka si David, namatay eka si ako, namatay eka si Jose. Tapos eka, kayo eka di mamamatay. Ang hindi alam, ang Diyos ng katotohanan, ang nagluluwal, nagdaratal, ginamit lamang ang nagkatawang tao na Heso Kristo. Kaya nag-aklas ang tao. Tumuligsa ang tao. Nagpahamak ang tao. Ngunit lahat ng gumawa ng gayon, sila naman ang binalikan. Tama baga?
Kaya, mayroong bang ginawa ang taong malilihim sa Ama? At may gagawin ba ang taong hindi makikita niya? Kaya, kapag ginawa mo'y mabuti, manalig ka. Alam kong may aaliwin ka, pasasayahin ka, pagagalakin ka. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka. Bawat araw, ako sa inyo naghihintay. Alam kong diringgin kayo ng Ama. Alam kong diringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Ano ang kinalulumbay ng mga totoo at matwid na naghahanap at kumilala sa Ama? Kapag ang mga mahal nila sa buhay ay di makamtan, hindi maramdaman, di maunawaan ang kanilang inuna at tinanggap. Sapagkat nanghihinayang sila sa bawat araw na yung natanggap nila ay hindi matanggap ng kanilang minamahal, na ang nakilala nila ay hindi makilala ng kanyang kasasilinan, na ang nakipagtotoong Ama sa kanila ay hindi nila madama. Yan ang lumbay nila. Subalit di sila nalulumbay, bakit di sila yumayaman? At yan ang pawang katotohanan, mga mahal, sapagkat wala nang silbi sa kanilang kayamanan. Hindi na sila naghahangad ng yaman, kundi sila'y naghahangad yumaman sa pang-espiritual, sapagkat doon sila nasisiyahan, doon sila maligaya ang buhay. Kaya nga, kung maari lamang ipingas mo na parang papel at sabihin mo, kainin mo nga ito na magising ka, gagawin mo upang yung kinain mong aral ay manamnam niya, lamang hindi niya kayang kainin ng papel dahil ito'y nakasulat lang. Kaya dapat ang isip niyang magising at dapat sa isip niya manahan ang aral. Kaya't kung alam niyo lamang ang katotohanan at tuwirang kayo na sa katotohanan, wala kayong mamasdan kundi ang gawang mainam. Wala kayong tutok din kundi aral na matanda na noong paman. Wala pang ninuno ninyo aral na ito. Sapagkat mula sa simula, Alpha at Omega, salita na ang salita ng Ama. O tao, magsuri kayo ngayon kung saan nagmumula ang tinuturang ito. At wikain nyo, kat ang isip lamang yan ay kuntsing. Tsaka nyo sabihin, kaya pala niyang magkatang isip. Di dapat gumawa na siya ng libro. Nakakatain niyang lahat ng magaganap at kakatain niyang mga gaganap pa. Ngunit dahil hindi nga siya, hindi niya alam ito. Kaya't habakin man siya, wala siyang gagawin. Hindi siya tututol. Hindi siya magsasalita sapagkat wala siyang batid sa akin niluluwan. Kaya naman, ginagawa ko siyang bingi, ginagawa ko siyang manhid, ginagawa ko siyang patay sa salita na di marapat upang di siya masaktan. At yan ang pawang katotohanan, kung kayo lamang ay tapat at totoo, gagawin din sa inyo yan nang di kayo mahirapan, nang di kayo masaktan, nakaririnig kayo, hindi nyo maunawaan, sapagkat ang alam nyo, ang Ama na lamang ang inyong pakikinggan. Kaya nga, kung nasa katotohanan kayo, malalaman nyo ang kalahat-lahatan. Hindi man ura-urada ngayon ay eto na, bawat araw, bawat gabi, may batid kayo. Sapagkat ang Ama ang karunungan, ang Ama ang buhay, ang Ama ang lakas, ang Ama ang sigla. Alam kong may magagawa ang Ama.
lagi niyong tatandaan, bibigay binibigkas ay Ama. Kaya dapat ang Ama nga ang manguna. Ngunit kung bibig mo'y ama ka ng Ama, sa puso mo'y wala naman siya, paano mo siyang makikilala at madarama? Yamang hindi mo nadarama kung sino siya. Kaya kailangan maramdaman mo muna ang tinatawag mong Ama upang Diyos amang maghari sa iyo, wag ang sarili mo tao. Pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Tama nga naman ang katwiran ng tao. Binibigay na sa akin to, biyaya na ito, pababayaan ko bang pamigay ko? Eh di palalaguin ko na ng palalaguin, eh di tatambakan ko ng tatambakan hanggat kaya kong mangnambak. Oo, lahat ng butas ay tambakan mo. Lahat ng dagat ay hukayin mo. Subalit di mo matatagpos yan dahil ang wakas ng buhay mo'y daratal. Yaon ang ibig ko lamang ituran sa inyo, hindi lahat ng plano ng tao ikakamtan niya na matupad maganap kung hindi loloobin. Ngunit ang di plano ng tao, kapag ginusto ng Ama, ginigitla niya ang tao. Yan ang pawang katotohanan, sumainyo ang kapayapaan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Hinamak ang salita ni Jeremias, kinutya ang salita ni Isaias, pinagtawanan ang salita ni Joel, lahat ng naunang propeta ay napagtawanan, hanggang dumatalang anak na ibinaba, tinampalasan ng nilalang, subalit dinilob ng Ama sa buong panahon mangyari yan, kaya't idaratal niya ang takda ng kaparusahan. Kaya't mapapalad kayong naghahanap ng liwanag, at ang liwanag ay nasumpungan, manahan kayo sa liwanag upang masumpungan nyo ang kadikilaan ng Amang walang hanggan. Sapagkat hindi ito sasabihin ng tao at dito iuulat ng taong talino. Ngunit naibigkas ko at binigkas ko, hindi mapapabatid sa inyo kung saan dako. Ngunit pakatandaan nyo, simula na sa iba't ibang bansa. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Naku, Diyos ko at Ama ko, minsan, pag ginagamit po ako magtala, alimbawa ay alas 4, pinagtatala ka na, sa notes po iyon. Hindi po lahat ng tinatala na isi-send na agad sa Facebook eh. Sabi ko, Ama, ipaunawa mo sa akin itong mga tinatala mong ito. At bakit po ganito ang kamay ko? Bakit po dumaratal ito? Paano po hindi ko po maunawaan ng iba? Paunawa mo sa akin. Minsan po, nagtatanong ako kung ito po ba ay ipopost ko, Panginoon. Diyos ko, tama ko, ayoko magmagaling at ayoko po maging magaling. Kung hindi po ito sa'yo, huwag po itong papasok at hindi po ito masesend. Pasubali ko sa'yo, palalakasin ko ang internet, papasok lahat ito. Buhay bang Diyos? Doon po napapatotohanang hindi katang isip ang mga pinopost ko, ngunit ang may gusto, kumukuha. Ang hindi nila maintindihan dahil pagkataong panunuri nila, pinagtatawanan. Sino hinamak nila? Ako ba? Ewan ko sa inyo. Buhay bang Diyos? Kaya sabi ko nga po, Panginoon ko, hinihiling ko sa iyo, patuloy mo akong gamitin sapagkat dito ako masaya at maligaya at ipaunawa mo rin po sa ating kapwa-tao nang maramdaman nila ay nararamdaman ko. Kung alam nyo lang po, kapag nangungusap ang Diyos na hindi nyo nakikita, yung mga pinangungusapan, alam nila lahat ito. Sapagkat ito'y dumaratal ng di mo inalam, ito'y karunungan mong hindi mo alam, ngunit ang karunungan ng Ama, pinababatid sa nagbibigay alam at humahanap ng kaalaman. Buhay bang Diyos? Buhay bang Diyos? Kaya sinabi niya nga, tandaan ninyo ang narinig nyo, hindi nyo maririnig, hindi na maririnig ng iba. Maliwanag ang nakatala sa Biblia ng panahon ng Kristo.
At mapalad kayong nalaman nyo ito. Panginoon, bakit nyo ginagamitan ng talinghaga? Tanong nila, sapagkat hindi tumaunawaan ng tao sa lupa. Ngunit, kayo'y makakaunawa. Tama ba? Sinong makakaunawa? Yung mga pinag-aharian niya at kasama niya. Ngunit si Judas na nagtalusira, anong nangyari? Si Absalom na naghangad ng pagkahari. Pinapahiya niya sariling ama niya. Naghangad siya ng kaharian, ng kayabang at kapalaluan. Itinalaga niyang hari ang kanyang sarili. At sinasabi pa niya, ay, eto na, ang kasunod na hari. Sabi ng mga sa kanya ay bumaliktad kay David. Anong nangyari? Nasabit ang kanyang ulo? Anong nangyari naman kay Judas? Nasabit ang kanyang tiyan? Sino kaya ang susunod na masasabit? Ang leeg naman. Buhay bang ama? Mga minamahal. Kay buti ng ama, kay dakila niya. Wagas at tapat ang pagmamahal niya. Dakila at walang kapantay. Noon, ngayon at kailanman. Halina kayo mga minamahal. Magnilay at magkulay. Magtanto na tuwiran, Diyos Ama ay pakinggan. Dakila at walang kapantay, noon, ngayon at kailanman. Amay noon, ngayon at di mapaparam. Kilalanin nyo, tanggapin sa inyong buhay. Pagkat hindi siya mamamatay, buhay ninyo'y daratan, takdang babawian. Subalit kung siya'y tanggap niyong mainam, kayong lahat ay bibigyang kaliwanagan. Upang lahat kayo'y makapamuhay ng tama't tumpak sa sanlibutan. Siglat saya ng buhay ay kakamtan, sa puso nyo'y mag-umapaw. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Gusto ba ng ama na maghirap ang tao? Magutom at kulangin? Sagana ang kanyang pagpapala, siksik-liglig at umaapaw sa lupa. Gusto ba ng ama ang gahaman? Ang buhaya at palalo? Hindi. Kaya nga kahit na matapang na tigre, kahit na mabagsik na ahas, pag dumating ang takda, kahit nagtatago sila, namamatay pa rin sila, di ba ga? Mga minamahal, ganyan lang ang buhay. Ang kabutihan ay ilantad, ang kabanalan ay ihayag, ngunit ang kasamaan, ang siyang tinatago. Hindi, ang kabanalan ang tinatago. Tinatago ka ang kasamaan. Hindi po. Lihim na ginagawa ito. Subalit nabubungkal din at natatapon din. Kahit anong tago. Tama ba ga? Ngunit ang salita ng Ama patuloy na laladlad dyan, patuloy na malalahad, patuloy na lalaganap. Sapagkat hindi siya tutugot sa buong daigdig, lalaganap niya ang kanyang salita. Pakatandaan po ninyo yan. Hindi siya tutugot, iba't iba ang kanyang gagamitin para mailaganap ang kanyang salita. Sapagkat hindi niya ito'y binaon sa lupa, kundi ito'y binuhay niya sa lupa. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Kaya mapapalad kayo na ginagamit at nagpapagamit, sapagkat habang ginagamit kayo, kayo rin ang natutuwa, nasisiyahan, nagagalak. Nararamdaman nyo ba yun sa puso nyo? Kung hindi nyo nadarama, ewan ko sa inyo. Umuwi na lang tayo. Wala nang maglilingkod. Tama ba, kapatid? Habang bago po lumuwal dito, nag-uusap-usap ilang alagad. Sabi ni kapatid, ako, lahat ng gusto ko ngayon, binibil ko na, baka mamatay ka, di mo man mabili.
Ipon ng ipon. Tama ka ako yung kapatid. Kesa imbak ka ng imbak, tago ka ng tago. Gusto mong kainin yung pechay na yun, ayaw mong bilhin dahil sayang ang pera mo. Gusto mong kainin yung prutas na yun, ayaw mong bilhin kasi gusto mong dumami pera mo. Nang dumami naman, kadamot mo. Anong nagsilbi nung inipon mo? Pinakakain mo yung taguan mo. Makukuha mo ba yan pag ikay nagkasakit para bayaran ang sakit mo? Sasabihin mo, "Hoy, pera, halika nga, gamutin mo ako. Hoy, pera, eto babayaran ko para ako'y buhayin at ako'y gumaling." Kaya nga, may mga nakatira na sa ospital hanggang sa mamatay, butas-butas ang lahat-lahat ng katawan. Nabawi ba ang buhay? Maliwanag ang nakatala. Ang mga hindi kikilala sa Ama, nang siya'y hanapin, huli na ang lahat. Sakit at dusa na, buhay pa sila sa lupa. Buhay ba ang Diyos? Subalit, magnilay kayo at magbulay sa mga lingkod na mga hinahamak, pinagtatawanan. Naglilingkod kayan, ba't namatay? Nang gagamot kayan, ba't namatay? Nagdusa ba silang naghihirap dumaeng? Hindi sila sumisigaw, masakit! Subalit, tumungo ka sa maraming ginawang paghihirap sa kapwa. Tumungo ka sa mga maraming ginawang kaligawan sa mundo. Nagsusumigaw sila sa daing, wala sa kanilang dumamay. Bakit? Sapagkat mismo ang Ama ayaw na silang damayan. Yan ang totoo po. Hindi ako nagbibiro. Totoo sinasabi ko. Hindi ako nanghuhula at di ako manghuhula. Tapat kong tinuturan. O taong aking mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Nek karameneya hanang. Nek karameneya hanang. Nek karameneya hanang. Mapalad ka, mahal na kapatid ko, titindig ako. Sabi mo nga, Apo, Apo, Apo. Sapagkat tinatawag mong Apo, nakaratay ka man, wala ka namang daing. May sakit ka man, hindi man maibigay ang kagalingan, gumaling naman ang kaluluwa mo. Kaya naman kay saya ng puso mo, kahit nakaratay kay di ka nagtatanong, kahit nakaratay kay wala kang tanong, sapagkat masaya ang puso mo habang hinihintay mo kung ano bibigay ng Ama sa'yo. Kaya mapalad ka na, sapagkat ang wika nga ay wika, at ang salita ay salita, kahit na ano pang gawin ng tao sa lupa, daratalang takda, ang may kasalanay parurusahan at ang may kabutihay gagantimpalaan. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, iba yung nagpakatotoo sa Ama. Kaysa salita lamang, ang tinutukoy ko'y sa Amerika, hindi taga Pilipinas. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Sapagkat, anong silbi, anong gagawin sa'yo? Pinakikita lang ng Ama, kapag hindi ka pa mamamatay, maraming paraan. Pare kay pagalingin, pare kay gumaling, pare kay bigyan daan na gumaling. Kapag hindi ka gagaling, kahit ano pang gawin, limpak man sa lapi ang iyahin, walang kagalingan. Kaya nga, binigyan niya ng instrumento ang lahat ng tao. Instrumentong gumawa ng bahay, instrumentong gumawa ng sasakyan, instrumento makapaggawa ng iba't ibang pagkain. Instrumento ng iyong kagalingan. Instrumento ang tao. Lahat instrumento, ngunit ang lahat sa Ama. Ang alin? Ang pagpapasya, hindi sa tao. Tandaan ninyo, kaya't kung guhit ng palad mo, maging inhinyero ka, may bibigay na paraan kahit mahirap ka, makapag-aaral ka. Maging doktor ka, may bibigay na paraan para makapag-aaral ka. Kung kapalaran mo, karpintero ka, kahit na may pera ka, ayaw mong mag-aral, gusto mo'y karpintero. Dito ba nasuri? Kahit mapera ka, gusto mo'y magbubukid. Dahil gusto mo'y sa bukid lang. Ngunit, kung mataas ang lipad mo, mataas ang pangarap mo, kahit wala kang pera, magnakaw ang magulang mo, tatanggapin mo, makapag-aral ka lang. Ngunit ang wika ng Ama, huwag gayon. Ang galing sa pinagmulan ay masama. Masama rin ang
aanihin. Mga mahal, mabuti ang Ama, dakila ang Ama, magsikap ka. Sabihin mo sa anak mo, magtiis ka na. Kung ito lang ang para sa atin, ito lang ang para sa atin. Kung tayo bibigyan ng higit pa riyan, makakamta natin. Buhay ba ang Ama? Kapag hindi pa maunawaan ng anak mo, at di niya matanggap ang sinasabi mo, sabihin mo sa anak mo, ngayon alam kong di ka pa makakaunawa sapagkat hindi mo pa naabot ang pangunawa. Ngunit ako'y magtitibay at maniniwala sa Diyos, isang araw makakaunawa ka rin. Dahil kung tunay na Diyos ang pinaglilingkuran mo, paninindigan mo, may pagbabago ang lahat sa araw at gabi. Buhay ba ang Ama? Ngunit kung hindi ka nga totoong mananampalataya, masaya ka lang kapag may pera, masaya ka lang kapag may dumarating, at kapag wala na, malungkot ka na, hindi ka sa anak Diyos. Hindi ka anak ng Diyos. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya nga, nang makilala mo't masumpungan na ang Ama, may pera kang 10 piso, nananalig kang magiging 20. May pera kang 2 piso, nananalig kang magiging 5. May pera kang wala. Sapagkat, hindi mo pinangangalandakan. Dahil ang Ama, ang alam mo, na nakakaalam kung sino ka, ano ka. Buhay ba ang Diyos? At yan ang pawang katotohanan. At kapag gusto mong masiyaan ang sarili mo, hindi lang sarili mo gusto mong matuwa. Gusto mo maaliw din ang iyong kapwa. Maligayahan sapagkat alam mo, doon nasisiyahan ang Ama mo. Hindi lang ikaw, makasarili kang tao. Sapagkat habang pinaliligaya mo ang kapwa mo, hindi lamang ang kapwa mo pinaaliw mo at nililigayahan sa iyo, kundi ang Diyos mo. Buhay ba ang Ama? Kaya naman, dahil totoo kang umaaliw, totoo kang nagpapagalak, totoo ka sa puso mo, ikaw mismo nararamdaman mo yan kung paano siya kumilos sa buhay mo. Ngunit kung di ka totoo, mararamdaman mo rin ang kapaimbabawan mo. Dahil ikaw mismo, mahihirapan ang isip at kalooban mo. Buhay ba ang Ama? Alam kong may magagawa ang Ama, kaya may kapwa ka man nasabi sa'yo'y ganito ka, ganyan ka. Oo, tao ka lang, marupok ka. Oo, tao ka lang, natatangay ka. Oo, tao ka lang. Ngunit sasabihin sa'yo ng Ama, huwag kang patangayan ako. Sapagkat kapag natangay ka, katulad ka rin nila. Ano na iba? Kaya dapat maiba ka at naiiba ka. Yamang iniba kita at di ka na ordinaryong tao. Kaya pakita ninyo, kung totoo kayong tagasunod, kung totoo kayong lingkod, kung totoo kayong tumanggap, pakita niyong kaiba kayo sa kapwa niyo tao. Pagharian kayo, mga mahal ko. Oo, mahirap tanggapin ito. Oo, mahirap paniwalaan ito. Hindi nyo maabot bilang tao. Yan ang patotoo. Kung may espiritu kayo, may pangunawa kayo. Isang espiritu, hindi yung isa. Na manlilin lang at mandadaya para kayo lokohin. Ngunit ang totoong espiritu, itatawid kayo araw at gabi sa kabutihan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Net karamaniyahanam, net karamaniyahanam, net karamaniyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Masaya ba kayo? Maligaya ba kayo? Opo, dapat lang. Sapagkat ang buto nyo, ang ugat nyo, ang laman nyo, ang litid nyo, ang utak nyo, ang bituka nyo, lahat ng internal organ nyo, alam ng Ama, nasuri niya ang loob nyo. Kung nawawala na ba ng langis ang buto mo, nawawala na ng tubig, o wala na ba siyang vitamina, o labis kaya ito sa tubig, alam niya lahat yan. Kaya, sino naman ang makakatuklas niyan? May natuklasan na bang gamot para sa buto? Na kapag sumosobra ang tubig at binawasan magno-normal na? Wala pa. Wala pa tao. Sapagkat di bibigay ng Ama na maging perpekto sa tao ito upang hanapin sa Kanya ang kapasyahan at kaparaanan ng mahiwaga niyang gawa. Maraming tutuklasin pang tao at matutuklasan sila. Ngunit, gaano kasigurado ang natuklasan nila'y makabubuti nga ito. Kaya naman maraming natuklasan,
nakasama pa. O tao, yan ang pawang katotohanan, katotohanan ang sa akin tinuturan. Taong aking maliwanag ang pananaw sa sanlibutan, naway magliwanag din ang inyong kaisipan upang matanto nyo ang aking mga niluluwan. Sapagkat kailan may di nyo mararamdaman ang pawang katapatan ng aking pagmamahal, kundi mabubuhay ang pag-ibig nyo sa inyong kalooban at di nyo madarama buhay ang inyong ama, anak ay sumainyo rin. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo, taong mga mahal na mahal ko. Ginamit lamang ang babaeng pandak ang sukat, walang karunong at kalaman sa mundong ibabaw. Ngunit sa kalaman ay binigyan upang mayulat madama ang katotohanan. Nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. Buhay bang Ama? Tapat ba ang Diyos? Diyan, umiibig ka na. Pag-ibig na buhay sa puso ni Jan. Gusto mo tulungan kita? Ay. Pag-ibig. Alam niyo po, ang pag-ibig nakamamatay ng galit. Ang pag-ibig nakamamatay ng poot. Ang pag-ibig nakamamatay ng kalituhan at kagauluhan. Sapagkat kapag umiibig ka at ang iniibig mo'y mahal ka rin, kayong dalawa nagpapasayan bawat isa. Tama ba ka? Kaya ibigin niyong Ama, pasayahin niyo siya, nang kayo pasayahin din niya, at magkasiyahan, magkasayahan ang mga anak niya. Buhay bang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Oh, kumusta ka na? Tumayo ka nga. Tayo. Oh, gusto mo bang lumakad? Tanggalin mo tsinelas mo, baka madulas ka. Oh, taas mo, taas. Sige, taas, baba. Taas, baba. Taas, baba. Taas, baba. Oh, lumakas balitid mo. Taas, baba. Taas, baba. Taas, baba. Kung nakaunawa ka sa aking wika, litid mo'y umandar na pababa. Ang ugat mo at litid, mag-uugnay na sa mainam at maganda. O sige, taas, baba. Yung isa, tanggalin. Sa katotohanan lang kung saan-saan nyo na siya dinala. Batid ko. At kung ano-ano na ang ginamot sa kanya, ano-ano na rin ang sinuri sa kanya, subalit hindi nakuha ang paglakad niya, sapagkat dito sa spinal siya. Kaya, upang mapalakad siya at makalakad, umandar muna ito. Sumainyong kapayapaan, pagarian kayo ng tuwiran, malubos ang sa inyo'y kagalakan, o tao, na aking mga minamahal. Yaon ang katotohanan, wala kayong kamalaya, hindi ko man nilalapitan kayo, tao, nagmamasid, minamasdan.